Detalye sa pagkakalink ni Raffy Tulfo kay Viva Max star Chelsea Ilor. Usap-usapan ngayon online ang tungkol sa mga indecent proposals na nakukuha ng Viva Max star na si Chelsea Ilor. Kalat na nga ngayon ang short video ng panayam ni Tio Bri sa podcast program ng Tritone Studio sa Sexy Star na pinangalanan ang mga makapangyarihang tao at politiko na malaki ang halagang alok sa kanya. Ibinunyag niya na mayroong isang mapagbigay na senador na gustong magbigay sa kanya ng 250,000 pesos hanggang 300,000 pesos bilang tip. Sinabi niya na karamihan sa mga indecent proposal na natanggap niya ay mula sa mga politiko. Dagdag pa niya may isang mayor mula sa northern part ng Luzon at ang edad ng alkaldeng nabanggit ay nasa 50 hanggang 60 years old. Pero hindi naman doon nagtapos ang tanungan nila ni Tio Bri at inalam kung magkano ang offer nito sa kanya. Sumagot si Chelsea na 150,000 pesos ang overnight at kadalasan nangyayari ito sa labas ng bayan. Nang banggitin naman ng host ang terminong senador, tinanong din niya ang Sexy Star kung magkano ang presyo nito. Ang nasabi ni Chelsea ay tip pa lang paldo na kay senator or mas malaki ang nakukuha niya rito. Ngunit may paglilinaw naman siyang ginawa sa presyong alok ng mambabatas. Sinabi niya na sa halagang 250,000 pesos hanggang 300,000 pesos, wala pa raw nangyayari doon. Lumalabas na tip pa lang ito ng sinasabing senador kay Chelsea, kaya naman sobra ang pagka-generous nito sa dalaga. Sa pag-uusap na ito, wala pang nalalaman na pangalan ng senador, kaya naman nagbigay ng mga clue si Chelsea at napa-oo na lang ito sa tanong ng host. Binanggit kasi ang tungkol sa flood control anomaly hearing at kung present ba raw ang senador na yon sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nagbigay din ng initials para sa pagkakakilanlan ng senador na ito at sinabi ni Chelsea na R ang unang letra ng pangalan nito at F naman ang pangalawang huling titik ng kanyang apelyido. Dito ay mabilis na natukoy ng mga netizens kung sino ang taong ito. Lumalabas ang pangalan ni Senator Raffy Tulfo na kasama sa mga middle-aged politicians na nag-aalok ng indecent proposal sa Viva Max star. Ito na ang simula ng talakayan online tungkol sa ginawang Christmas party ng senador kung saan nakita ang tatlong sexy performers na nakasuot ng sexy red costumes. Kumakalat na rin ang screenshot mula sa account ng isa pang Viva Max star na si Divine Villarreal matapos nitong magpasalamat sa senador sa pag-imbita sa kanila. Mababasa sa caption ng post ang mensaheng, "Send Raffy Tulfo Christmas Party. Thank you for having us po," na sinamahan niya rin ng isang red heart emoji. Ang video naman kung saan nagsasayaw siya kasama ang dalawa pang kaibigan habang nagpe-perform sa mga guest sa party ay nai-upload din ng netizen online. Dahil dito umani ng samot-saring reaksyon ang nasabing post na ito at sinita nila ang senador sa ginawa niya. Sa mga oras na isinusulat ang artikulong ito, wala pang lumalabas na opisyal na pahayag galing mula kay Senator Raffy para malinawan ang taong bayan sa nakita nilang kaganapan sa inorganisan niyang Christmas party. Samantala kung hindi pa maririnig ngayon ang pahayag ng senador, dumating naman sa kanyang depensa ang nakatatanda niyang kapatid na si Mon Tulfo. Iyon nga lang, tila hindi rin nagustuhan ng mga netizens ang naging paraan niya ng pagtatanggol sa kapatid. Sa ginawa niyang post online, tinawanan lang niya ang issue na kinasasangkutan ng kapatid. Hindi nga sineryoso ng retiradong broadcaster at kolumnista ang balitang nakatanggap ang Viva Max star na si Chelsea ng malaking cash tip mula sa senador sa pamamagitan ng isang indecent proposal. Ngunit mas nangibabaw ang galit ng mga netizens nang tila kampihan pa niya ang kapatid sa what if na tanong ng pambababae nito. Ayon sa kanyang social media post, "Natatawa ako sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista kuno ng 250,000. May mga haka-haka na ang kapatid kong si Raffy ang tinutukoy. Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takusa o takot sa asawa ang kapatid ko kay Jocelyn. Pero pagpalagay na natin na totoo, ano ngayon kung nang babae siya? Ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko. Kung totoo man ang balita, granting but not admitting, ang sabi pa nga ng mga abogado, ano ngayon? Kilalang galante o generous si Raffy,
Nakakapamigay siya ng daan-daang libo sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action sa TV at radyo. Sa kanyang bulsa nang gagaling ang perang pinamimigay niya. Kasing galante siya ni Willie Revillame. Bago pa man naging senador si Raffy at Congresswoman si Jocelyn, ay mayaman na silang mag-asawa. In fact, ang kanilang combined statements of assets, liabilities and net worth o SALN ay 1 billion pesos. Ikumpara mo ang kanilang SALN na 1 billion pesos sa mga SALN ng ibang mga politiko na maliit na halaga ang dineklara. Don't you appreciate their honesty? Kung ako pa ang nabalita na nag-offer ng indecent proposal, kapani-paniwala pa. Marami ang nadismaya sa nabasa nilang post ni Mon Tulfo at sinabing hindi ito gawain ng isang matinong broadcaster na kukonsintihin pa kung sakali at totoo ngang ng babae ang senador. Bagkus ay kinutya ang mga taong nasa same gender relationship, lalo na ang mga lalaki. Alam naman ng lahat ng tao na matagal ng kasal si Senator Raffy kay ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo na nagkaroon pa nga ng 2 seremonya noong 1993 at 1995. Ngunit hindi naman nalilimutan ng marami ang tungkol sa kinasangkutan na isyu noon ng senador tungkol sa pagkakaroon di umano ng 1 o 2 pang pinakasalang babae. Binalikan ng ilang netizens ang tungkol sa balitang ito na pinag-usapan noong 2019 nang makasuhan ito ng bigamy na isinampa ng isang babae na nagngangalang Julieta Licop sa Office of the Prosecutor. Ayon sa reklamong inihain ni Licop, sinabi niyang ikinasal sila ni Raffy Tulfo noong October 25, 1982 sa Office of the Mayor sa bayan ng Capas sa Tarlac. May mga sumusuportang ebidensya rin siyang hawak. At nagkaroon din sila ng isang anak na babae na nagngangalang Grandy na ipinanganak noong 1984. Sinabi rin ni Julieta na iniwan siya ni Tulfo noong 5 buwan siyang buntis sa kanilang anak dahil sa hindi pagkakaunawaan at wala na itong naging komunikasyon sa kanya. Inakala rin niyang pumanaw na si Raffy Tulfo, kaya naman nag-file siya ng petisyon sa korte sa pag-aakalang patay na ito at nang maaprubahan ay nakapag-asawa siyang muli ng Amerikano noong 1992. Nang malamang buhay pa si Tulfo, nagsampa siya ng kasong bigamy noong 2019 dahil hindi naman napawalang bisa ang kanilang kasal. Si Julieta ay nanindigan din na ikinasal si Raffy sa isang nagngangalang Celedonia Amos sa Amerika noong 1985. Taong 2021 naman nang magsampa ng petisyon si Julieta Licop na nagsasabing si Raffy Tulfo ay gumawa ng maling representasyon sa kanyang Certificate of Candidacy nang hindi siya nito isinama bilang kanyang asawa. Matatandaan na naharap noon ang ngayoy senador sa isang disqualification case sa COMELEC dahil sa claims ng kanyang mga nakaraang kasal. Ngunit kalaunan ay binasura ito ng 2nd Division ng komisyon dahil hindi umano ito basehan ng kanyang kwalifikasyon para sa elective office. Hindi naman itinago ni Raffy Tulfo ang pagkakaroon niya ng anak kay Julieta at sinabing nakapagkita sila ng kanyang anak at nagbigay din ito ng financial assistance. Ngunit ang bigamy case niya ay isang uri ng extortion sa paghingi ni Julieta ng 25 million pesos sa senador para makapamuhay ng maganda. Taong 2023 nang magkaroon ng finality ang desisyon na ito ng COMELEC dahil hindi naibigay ni Julieta ang sapat na ebidensya upang matiyak ang pagbaliktad sa desisyon na ginawa ng COMELEC's First Division noong March 2022 sa pag-file niya ng motion for reconsideration. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.